Kabanata 541. Napatingin si Charlotte sa screen at nakita ang isang numero ng telepono na hindi niya kilala. Pagkatapos mag-alinlangan para sa ilang sandali, sa wakas ay sinagot niya ito. Mrs. Wynne, boses iyon ng isang maliit na bata. Natigilan siya saglit bago nalilitong nagtanong, ikaw? Ako si Timothy. Mahina ang boses sa telepono at maingat ang kanyang tono. Naaalala mo ba ako? Ako ang kaklase ni Elisa. Oo, naalala ko. Nagulat si Charlotte dahil hindi niya inaasahan na tatawagan siya ng batang lalaki. Tumawag ako para humingi ng pabor sa iyo na parang humihikbi si Timothy. Matapos huminga ng malalim at pinapakalma niya ang sarili, nag-aalala siyang nagtanong, maaari mo ba akong tulungan? Sabihin mo sa akin, hindi napigilan ng babae ang sarili na tanggihan ang pabor ng isang bata. Maingat na nagsalita ang bata, na halatang tinatawagan niya si Charlotte nang hindi pinapahintulutan na malaman ng kanyang pamilya. Nakilala ko sina Uncle Thomas at Tita Mary noong lumabas ako kasama si Lola ngayon. Sinabi nila sa akin ng palihim iyon. Si Mommy at ang lolo't lola ko ay kinidnap ng masasamang tao. Mamamatay sila kung walang magliligtas sa kanila. Nanginginig ang bata habang nagsasalita, at ang kanyang paghinga ay hindi matatag. Sa pamamagitan ng telepono, naramdaman ni Charlotte na umiiyak siya ngunit sinusubukan niyang pigilan ito. Huwag kang magmadali, Timothy. Take your time. I'm here. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid at inaliw siya. Anuman ang nangyari sa pagitan ng mga matatanda, higit na nag-aalala si Charlotte para sa batang lalaki sa sandaling iyon. 3.5 pa lang siya at kapareho na matamis ang boses niya sa anak niyang si Jamie. Gayunpaman, siya ay kailangang dumaan sa isang bagay na nakakatroma. Nadurog ang puso niya para sa kanya. Sabi nila, huminga ng malalim si Timothy bago nagpatuloy, pwede si Mommy at ang aking lolo't lola na maliligtas lang kung hahanapin kita. Ako, medyo nag-alinlangan siya. Sa katunayan, nag-alinlangan din siya nang makita ang mensahe ni na Amanda at Simon para sa tulong. Hindi lang sina Amanda at Luna ang nakasakit sa kanya noon, ngunit ang pinakamahalaga, ayaw niyang makuha na masangkot sa kaguluhang ito. Wala man lang siyang kakayahan na iligtas ang isang tao, si Zachary lang ang kayang gumawa nito. Ayaw niyang magkaroon siya ng masamang pakikitungo sa mga Brown. Ang pagkakaroon ng isa pang kaaway sa mundo ng negosyo ay hindi isang magandang bagay pagkatapos ng lahat. Please, Mrs. Wynne, nakikiusap ako sa iyo, please. Please save my mommy. Nanginginig ang boses ni Timothy habang umiiyak ngunit pilit niyang pinipigilan ito, at hindi naglakas loob na umiyak ng malakas. Gayunpaman, mas nakakadurog ng puso kapag ganito siya. Nagsimulang lamambat ang puso ni Charlotte. Alam kong binubuli ka noon ni Mommy at ng lola ko. Kasalanan nila ang lahat, pero ako ay humihingi ng paumanhin sa ngalan nila. Ako ay magpapasalamat sa iyo ng walang hanggan kung ililigtas mo sila. Kapag lumaki na ako, siguradong gagawin ko na gantihan kita. Para bang si Charlotte ang huling linya ng buhay niya, iniisip na siya lang ang makakapagligtas sa buhay ng kanyang pamilya. Sa ngayon, ang lahat ng kanyang pag-asa ay nakalagay kay Charlotte. Please, nakikiusap ako sa iyo. Patuloy na nagmamakaawa si Timothy. Sa huli, sumuko si Charlotte sa kanyang mga pakiusap at hindi niya maiwasang sumang-ayon. Sige, pag-iisipan ko ang isang bagay. Salamat, Mrs. Wynne. Maraming salamat. Anong ginagawa mo sa banyo, Timothy? Sinong kausap mo? Buksan mo ang pinto. Narinig ang boses ni Julia sa telepono. Nandito na si Lola, Mrs. Wynne. I'll hang up now. Thank you so much. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Mabilis na ibinaba ni Timothy ang tawag pagkatapos noon. Hinawakan ni Charlotte ang kanyang telepono at hindi makalma ng napakatagal na sandali. Alam niya na kapwa may masamang intensyon sina Thomas at Mary, siguro dahil may something ang mga White ay nagkaroon na nakinabang sa kanila. Nakaranas sila ng malaking pagkalugi ngayong sina Amanda at Simon ay nawawala. Kaya naman sinubukan nilang humingi ng tulong kay Timothy. Ang isang 3 taong gulang na bata ay hindi dapat yumako ng ganoong responsibilidad.
Nang matapos si Zachary sa mga klase ng mga bata, bumalik siya sa kwarto na may malungkot na tingin. Tingnan mo sa ginawa sa akin ni Ellie. Tumangala si Charlotte at agad na nakitang puno ng maliliit na tirentas ang kanyang ulo. Pati ang kanyang mga kuko ay pininturahan ng iba't ibang kulay na nail polish. May nakasulat na melancholy sa buong mukha niya at kilay niya ay nakaigting ng mahigpit. Hindi niya napigilan ang tawa niya. Ang cute mo tingnan. Ha ha ha. Tumigil ka sa pagtawa. Itinulak siya ni Zachary sa kama at pinasadahan siya ng mga kamay nito. Kinagat siya nito pagkatapos sa tainga at mapang-akit na bamulong, parurusahan kita. Sandali lang. Tumigil ka muna. Sabi ni Charlotte sa pagitan ng kanyang pagtawa dahil sa kiliti, there's something I need para kausapin kita. Huwag mong ibahin ang topic. Inabot ni Zachary ang kanyang damit at sinimulang galugarin ang kanyang katawan. Talagang meron, sabi niya habang nakahawak sa palso niya. Tungkol ito sa mga white. Natigilan siya bago sumimangot. Ano ang kinalaman ng mga white sa iyo? Makinig ka lang sa akin. Sinimulan niyang punan siya sa lahat ng nangyari noong isang araw. Akala ko yun si Helena ay medyo matigas ang ulo at hindi makatwiran at ang pinakamadalas niyang gawin ay magturo ng isang leksyon kay Luna. Hindi ko ini-expect na ganito pala siya kasama at pinaghalitan ng mga tao ang panggagahasa kay Luna. Sobra talaga ang ginawa niya. Kumunot ang noo ni Zachary at nagpatuloy, but this can be taken over sa wastong autoridad. Hindi bagay sa iyo. I know, sagot niya habang tumatango. Iniulat ko ito sa pulisya pagkatapos ng insidente at ibinigay sa kanila ang mga ebidensya. Pagkatapos noon, dumating sina Amanda at Simon at hinanap ako, ngunit hindi ko personal na nakilala sila. Hindi ko nais na masangkot dito. Ibinenta ni Amanda ang kayamanan ng kanyang pamilya para humingi ng hustisya na nararapat kay Luna. Ipinost pa niya ang insidente online para magamit niya ang panggigipit ng opinyon ng publiko para makaakit ng legal na atensyon. Nakakuha ito ng kunting reaksyon online at ang insidente sa pakikipagtalik sa kotse ni Hector ay nasangkot pa. Ito ay uri ng hindi direktang linisin ang aking pangalan. Akala ko talaga pupunta sila sa korte para dito pero who would have thought that 3 people from ay nawala ang mga white noong naaksidente ako. Ilang beses nila akong sinubukang tawagan bago sila kinuha at nagpadala sa akin ng maraming mensahe na humihingi ng tulong. Dito, tingnan mo. With that said, she took her phone and showed him the text sent by Amanda and Simon. They were ruthless when bullying you before. But they're still shameless enough to come asking para sa tulong mo. Malamig na sagot ni Zachary. Though they are quite miserable, it still has nothing to do kasama mo. Maaari mo na lang itong baliwalain. I was thinking of doing this too. Pero tinawagan ako ni Timothy kanina para humingi ng tulong. Thinking of what the sabi ng maliit na bata, nagsimula siyang mabulunan sa kanyang mga salita. Kasing edad lang ng mga anak natin ang batang iyon. Walang tigil na humihingi ng tulong sa akin ang isang batang tulad niya, nakiusap sa akin na iligtas ang mami niya at ang lolo't lola niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na tumanggi. Natahimik si Zachary sa narinig. Tatanggihan sana ito ng nakaraan niya nang walang pag-aalinlangan. Pero ngayong muli niyang nakasama ang kanyang mga anak, ang kanyang ugali at lalo siyang malambot ang puso sa mga bata. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Charlotte at mahinang sinabi, alam kong sinadya ito ni na Thomas at Mary. Mayroon silang ilang koneksyon sa negosyo sa mga white na nakinabang sa kanila pagkatapos ng lahat. Ngayong sila na nawawala, pareho silang tiyak na magdaranas ng malaking pagkalugi. Kaya naman naisip nila ang lahat na makukuha ang batang lalaki na humingi ng tulong sa akin. Pero kahit anong mangyari, hindi ko matatanggihan kapag nagtanong ang isang batang tulad niya para sa tulong. Walang sinabi si Zachary tungkol doon. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-utos, imbestigahan kung ano ang nangyari kasama ang mga white. Oo, pagkatapos ibaba ang tawag, nakataas ang kilay niyang tinanong, kontento ka na ba? Maaapektuhan ka ba nito? Nag-aalalang tanong ni Charlotte. Iyon ay malabo.
Hinalas niya ang kanyang mga butones habang naglalakad patungo sa banyo. Hindi mo kaya na matulog ngayong gabi kung wala akong ginawa? Salamat. Siya ay labis na naantig sa kanyang kilos. Hindi ka ba pupunta at tulungan akong mag-shower? Mariing sinabi ni Zachary, ang pagsisilbi sa asawa mo ang pinakamagandang kabayaran doon. Coming. Lumapit sa kanya si Charlotte na may ngiti sa labi. Bibigyan kita ng espesyal na serbisyo ngayong gabi. Mabilis na naresolba ang mga bagay pagkatapos masangkot si Zachary. Kinabukasan, dumating si Bruce at nagulat sa kanya, Miss Wind, na iligtas na sila. Gusto nilang makilala kasama mo, na nagsasabing gusto kanilang pasalamatan ng personal. Ano ang gusto mong gawin? Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, tumanggo siya at sinabing, oo naman. Sige. Aayusin ko agad ang meeting. Hinatid siya ni Bruce sa tirahan ng mga White na siyang tirahan din ng pamilya Wind noong unang panahon. Dahil darating si Charlotte, sina Amanda at Simon ay nagbihis ngunit hindi ito sapat upang takpan ang kanilang mapatla at pagod na mga mukha. Ilang araw pa lang ay parang nasa 10 taon na sila na tumanda. Pati ang puting buhok ay tumubo sa kanilang mga ulo. Bagamat nakabalot sila ng mahigpit sa kanilang mga damit, nakikita pa rin ni Charlotte ang mga sugat sa kanilang leeg, braso, at noo. Siguradong marami na silang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. Tahimik siyang napabuntong hininga sa sarili habang nakatingin sa kanila, at hindi alam kung ano ang sasabihin para aliwin sila. Tumayo sina Amanda at Simon at yumuko kay Charlotte. Salamat. Huwag kayong ganyan. Si Charlotte ay nasa kawalan. Gusto niyang abutin ang mga ito para pigilan sila ngunit ayaw niyang humakbang pasulong, at malayo pa rin sila sa mga tuntunin ng kanilang relasyon. Nasaan si Luna? Tahimik niyang tanong. Natutulog pa siya. Marami na siyang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw at halos pinunasan ni Amanda. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha bago idinagdag, kung hindi dahil sa mga tauhan ni Mr. Knock, natatakot ako na baka naging patay na kami ngayon. Napabuntong hininga si Charlotte, at hindi sigurado kung ano ang isasagot. Hindi ko inaasahan na ililigtas mo kami. Namumula ang mga mata ni Amanda at puno ng guilt. Huwag mo akong galitin pagkatapos ng ano. May nagawa ba ako sa'yo dati? Of course I do, diretsong sagot ng una. I hate you so much. I'm sorry. Ang huli ay nagangat ng kanyang ulo bilang paumanhin. Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Timothy, hindi ko maiisip na gawin ito, mahinang sabi ni Charlotte. He's only 3.5 years old and is the same age of my children. Palihim niya akong tinawagan at hindi ko talaga kayang tanggihan siya. Timothy, nabigla ang mag-asawa nang marinig ang pangalan. Mabilis na nagtanong si Amanda, paano niya nalaman ang tungkol dito? Bata pa siya, ano ang nangyayari sa Sterlings? Paano nila ipapaalam sa kanya? Hindi sinabi sa kanya ng mga Sterling. Si Thomas at Mary ang nagsabi. Sinabi pa nila sa kanya na dapat siya ay pumunta para humingi ng tulong sa akin. Kaya naman nagtago siya sa banyo at tinawagan ako. Halos sinabi ni Charlotte sa kanila ang nangyari. Yung mga bastos. Nanginginig ang katawan ni Amanda sa galit. Malinaw na natatakot sila na magdusa sila mula sa pagkalugi kung may nangyari sa amin. Kaya naman hinihimok nila ang bata na humingi ng tulong sa iyo. Si Timothy ay isang 3 taong gulang na batang lalaki lamang. Tiyak na nakaramdam siya ng takot at kawalan ng magawa nang malaman niya ang tungkol dito. Hindi ko alam kung may sinabi sa kanya ang mga bastos na iyon tungkol sa kanyang ama. Kung ginawa nila, gagawin niya siguradong matrauma. Natatakot ako na hindi niya kayang panindigan ito kasama ang Sterlings. At ang kanyang masamang madrasta. Oh, Diyos! Sa pag-iisip ng mga ito, siya ay nataranta at nag-aalala. Mga bastos na yun. Nagnganga si Simon sa kanyang mga ngipin. Sa sandaling iyon, tila may ibang antas ng pangunawa si Charlotte kay Amanda. Kahit na may personality issues ang babae, napakabait pa rin niya sa pamilya niya. Kaya niyang isuko ang lahat para sa kanyang anak at nang malaman niyang nagmakaawa si Timothy kay Charlotte para sa tulong, siya ay nag-aalala para sa kanya sa halip na maging masaya na siya ay nailigtas. Huwag na nating pag-usapan ito.
Naalala ng babae ang kanyang mga iniisip at nagkasala. Ang mga White ay mayroong malaking utang na loob sa iyo, Charlotte. Hindi ko rin alam kung paano kita babayaran. Pagkatapos ko itong pag-isipan, ako ay nagpasya na ibalik ang villa na ito sa iyo. Tretuhin lamang ito bilang isang pagpapahalaga mula sa amin. Sa gayon, ibinigay niya ang sertipiko ng pagmamay-ari ng ari-arian at anumang mga dokumento na may kaugnayan kay Charlotte. Charlotte, sabi ni Simon, na medyo nahihiya. Ginawa ng tatay mo ang villa na ito para sa iyo. Orihinal na 4 na taon na akong naninirahan dito at ngayon ay naibalik na ito sa orihinal nitong may-ari. Ang dahilan kung bakit kita iniligtas ay dahil sa bata, bulong ni Charlotte. Hindi ko ginawa para makuha ang kahit ano. Alam ko, binigyan siya ni Amanda ng mapait na ngiti at nagpatuloy, lalo kaming nagilty dahil sa iyo na nagligtas sa amin ng hindi nagtataglay ng anumang sama ng loob. Gamitin namin ang pagkakataong ito para bumawi sa aming mga pagkakamali. Pagkaraan ng ilang sandali ay naglabas siya ng isang kwentes at iniabot sa una. Ito ang swerteng naiwan ng tatay mo nang maaksidente siya. Nahihiya talaga akong sabihin ito pero sinamantala ka namin sa pagiging bata at walang muwang. Kinuha namin ang villa na ito para sa aming sarili at nakuha pa ng 3 pabrika sa napakababang presyo. Gayunpaman, naubos na namin ang lahat ng pera noong panangbili ng mga reporter para sa headline at paghahanap dati. Ibinenta pa namin ang mga pabrika at ginamit ang pera. Kami ay wala na masyadong pera sa aming mga pangalan ngayon. Kaya ang villa na ito lang ang maibibigay namin sa iyo at ito. Binuksan ni Amanda ang isang kahon ng alahas. Tumangala si Charlotte at agad na nakita ang ruby necklace na niregalo sa kanya ni Zachary. Itinago ko ang kwintas na ito upang maibenta ko ito kung kailangan ko ng pera, at alam ito ng asawa ko o ni Luna. Ngumiti siya ng mapait at idinagdag, I'm such a shameless person. I don't have money that I can sa kabayaran mo at maibibigay lang sa iyo ang villa at kwintas para lang mabigyan ako ng kapayapaan ng isip. Ito, kunin mo na lang. Itinulak ni Simon ang mga dokumento at kahon ng alahas sa mga bisig ni Charlotte at sinabing, ito ay sa iyo ang lahat sa simula. Ngunit ano ang mangyayari sa inyo ngayong ibinigay niyo sa akin ang mga ito? Hindi ka ba masisira ngayon? Alam ng huli na wala silang masyadong ipon ngayon dahil walang suot na alahas si Amanda ngayon. Halata namang naubusan na sila ng kapalaran. Mukhang hindi mo alam. Kinikilig si Amanda habang nagsasalita, si Helena ang nagsabi niyan for the sake of Mr. Noct, bibigyan niya kami ng 7 milyon bilang kabayaran. Bumagsak ang luha sa mukha niya dahil doon. Kahit na sinusubukan niyang pigilan ang mga ito, hindi niya magawang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Kaawa-awa kong Luna, nagkagulo siya dahil sa mga hayop na iyon. Nasira ang buhay niya pero ang kasamaan ng babaeng naglakas loob na gamitin ang pera para ipahiya kami. Maaaring mapunta sa impyerno ang beach na iyon. Nanginginig din ang katawan ni Simon noon at bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Nagalit talaga si Charlotte sa narinig. Hindi pa niya tunay na naranasan ang kasamaan ng kalikasan ng tao. Minsan naisip niya na sina Amanda at Luna ay sapat na masama ngunit sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng walang awa matapos marinig ang ginawa ni Helena. Ang 7 milyon na binigay niya ay halatang pambayad kay Luna sa panghahalay ng 7 lalaki. Ito ay tulad lamang ng pagpapadala ng mga punyal sa mga puso ng pamilya. Salamat. Kinuha ni Charlotte ang mga gamit at nagtanong, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Ano pa ang mga plano namin? Pinunasan ni Amanda ang luha sa kanyang mga mata. Hindi namin kayang labanan ang Browns at ang Sterlings para maalis lang namin si Luna sa HCT sa ngayon. Pero ako naniniwala sa karma. Siguradong mapaparusahan sila sa ginawa nila balang araw. Sa sinabi nito, napaluha si Simon. Hindi ba tayo pinaparusahan ngayon dahil sa ating mga kasalanan? Tinatrato ka namin tulad ng basura sa nakaraan at ngayon ay mas doble ang parusa sa amin ng Diyos. Ibinaba ng kanyang asawa ang kanyang ulo at tuloy-tuloy niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Si Charlotte ay nakiramay sa kanila ngunit hindi niya alam kung paano niya sila aliwin.
Pagkaraan ng mahabang sandali, sa wakas ay naalala ni Amanda ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Aalis na kami ngayong gabi, Charlotte. Hindi ko alam kung magkakaroon pa kami ng pagkakataong makita ka muli sa hinaharap. At ako ay natatakot na baka wala nang isa pang pagkakataon na sabihin ito kung hindi ko sasabihin sa iyo ngayon." "Ano ito?" Naguguluhang tanong ni Charlotte. "Tungkol ito sa tatay mo." Sumulyap siya sa bodyguard ng pamilya Knock na nakatayo sa may pintuan at agad na tumigil sa pagsasalita. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 545. Iwan mo na kami, utos ni Charlotte. Ang kanyang mga bodyguard ay sama-samang bumulong ng oo at umatras mula sa silid. Napatingin si Charlotte kay Amanda. "Maaari mo bang sabihin sa akin ngayon?" Bumantong hininga si Amanda, na solemn na ang boses. "Noong panahon na talagang inilagay kita sa impyerno at itinago ang lahat tungkol sa mga gawain ng iyong ama, inaakala kong iniisip mo na kami ni Tio Simon mo ang sanhi ng pagkamatay ng iyong ama. Walang duda na hinahabol namin ang pera ng iyong ama, ngunit hindi namin sinaktan ang isang buhok sa kanyang ulo. To put it bluntly, umaasa ang pamilya namin sa tatay mo para mabuhay. Ito ay hindi makikinabang sa amin kung may anumang pinsala na lumapit sa kanya. Gayunpaman, may tinago kami sa iyo." Sandaling huminto si Amanda habang humugot ng lakas ng loob na tanggapin. "Ang tatay mo ay noon pinatay." "Sino?" Nag-aalalang tanong ni Charlotte. Well, napatigil si Amanda at nakasimangot. Nakaramdam siya ng pagkontra dito. Kinailangan siya ni Simon na iiling ng kaunti para magpatuloy siya. "Sabihin mo sa kanya." "Hindi ko alam kung sino iyon," sabi ni Amanda sa mahinang boses. "Ngunit alam ko na ito ay isang tao mula sa Knock family." Nagulat si Charlotte at nanlaki ang mga mata sa gulat. "Ang Knocks ay may kinalaman dito. Don't get me wrong, but I'm not talking about Mr. Knock. I really doubt it's him." Nagmamadali si Amanda at nagpatuloy. "Noong una, alam ko lang na ito ay isang tao na gumamit ng Knock Group para i-pressure ang Wind Corporation. Ito ay isang puwersahan na pagkuha, kaya ang iyong ama ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. Noon pa lang, si Mr. Knock at ang Divine Corporation ay hindi pa nakapasok sa domestic market, kaya ito ang dahilan kung bakit ako ay hindi inisip na siya iyon. Ito dapat na ibang tao mula sa kanyang pamilya, ngunit hindi ko lang sigurado kung sino ito." Magulo ang emosyon ni Charlotte pagkatapos niyang marinig ito. "Sa tingin ko hindi rin si Zachary, pero sino kaya ang maging? Naroon ako noong araw ng aksidente ng iyong ama at naalala kong sinabi niya sa akin ang isang bagay na kakaiba," bulong ni Simon. Nabanggit niya na ang pamilya Knock ay hindi maaaring malaman ang tungkol sa iyo, o magkakaroon ng problema. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Charlotte na may pagdududa sa tono. "Hindi ko rin alam." Napaisip si Simon sa kanya. "Sa tingin ko baka may kinalaman ito sa iyong ina." "Nanay ko." Lalong naguluhan si Charlotte dito. Ang kanyang ina ay nawala sa ilang sandali pagkatapos niyang ipinanganak. Ano ang kinalaman ng mga problema sa kumpanya ng kanyang ama sa kanyang ina? "Siguro nakipag-away ang nanay mo sa pamilya Knock. Pero, puro haka-haka ito, syempre. Pero nakilala ko siya dati noong bata pa ako. Noon, mahirap pa ang tatay mo, at ang nanay mo daw ay anak ng isang prestihiyosong pamilya." Bagaman hindi ko matukoy kung ano ang kanyang background, hindi nagkakamali ang katotohanan na siya ay nabuhay sa isang buhay ng karangyan. Palagi siyang sinusundan ng maraming bodyguards, at ang kanyang mga trap tila hindi bababa sa kung ano ang kasalukuyang si Mr. Knock na tinatamasa. "Kamukha mo rin siya." Kapansin-pansin ang pagkakahawig. Hindi kumibo si Charlotte dahil gulong-gulo pa rin ang isip niya sa pagsisikap na iproseso ang sinabi nito sa kanya. Ano nga ba ang nangyayari? Ang taglay niya ngayon ay mahalagang impormasyon talaga. Ngunit sa halip na malinaw, siya ay nagkaroon ng mas maraming tanong kaysa sagot. Subukan mong huwag isipin iyon. Si Amanda, nang mabasa ang emosyon ni Charlotte, ay agad na sumingit. "Ako ay iniisip na si Mr. Knock ay tapat. Hindi siya katulad ni Hector.
Ang hayop na iyon, ang isang tao ay ignorante at walang awa. Alam niya na si Helena ang magiging kamatayan ni Luna, ngunit hindi siya umaangat ng isang daliri upang tumulong. Nabulag talaga kami sa sitwasyon. Sinadya pa naming aprubahan ang kasal ni Luna sa kanya. Pag-isipan mo, ito ay malamang na gantimpala. Tumigil si Amanda at huminga ng malalim bago nagpatuloy. Charlotte, the reason why I'm telling you this is to warn you. Ang pagpapakasal sa isang mayamang pamilya ay komplikado. Kahit na nandyan si Mr. Knock para protektahan ka, simple lang ang kanyang pamilya. May mga oras na kung saan ang kanyang proteksyon ay mabibigo. Dapat kang mag-ingat at siguraduhing ligtas ang iyong sarili at ang mga bata. Tama ka, pinahahalagahan ko ang babala. Nanginginig pa rin si Charlotte sa mga emosyong nararamdaman. Pero alam niyang tama si Amanda. Si Zachary ay maaaring isang mabuting tao, ngunit kung ang kanyang pamilya ay tunay na may mga kakilakilabot na tao, hindi siya makakatakas sa kanilang mga hawak kung may nangyari. Bago umalis si Charlotte sa White Residence, may payo si Amanda para sa kanya. Nakumpleto ko na ang mga pamamaraan na kailangan para sa paglipat ng bahay at inayos ko na ang mga bagay-bagay sa abogado. Kapag mayroon kang ilang oras na natitira, pumunta at makita si Mr. Williams at lagdaan ang kasulatan. Pagkatapos noon, dapat kang bumisita sa Housing Management Bureau para kumpletuhin ang paglipat. Sa pamamagitan nito, ang bahay ay magiging ari-arian ng nararapat na may-ari nito. Kahit hindi mo ito inookupahan, maaari mo pa ring isaalang-alang ang paglalagay nito sa merkado. Ang mga asset ay mga asset, at ito ay palaging mabuti para sa isang babae na magkaroon ng kanyang sariling mga pondo. Pagkatapos naming umalis, magpapalit din kami ng contact information. Natatakot ako na mahirap manatiling nakikipag-ugnayan. Dapat kang mag-ingat. Salamat, mag-ingat ka rin. Kinawayan sila ni Charlotte at dinala ang mga gamit niya sa sasakyan. Pagkatapos ay pinaandar niya ang sasakyan at dahan daw ang pinaandar palabas ng mansyon. Habang unti-unting nakatingin siya sa mansyon na nawala sa paningin, napag-isipan niya ang lahat ng nangyari sa paglipas ng mga taon. Naramdaman niya na parang nauubos. Ang karaniwang haba ng buhay ng tao ay ilang dekada lamang. Ilang ups and downs ang haharapin nating lahat. Ang isang ordinaryong tao ay tiyak na magkakaroon ng mas walang pakialam na pag-iral. Ngunit kailangan ko lamang ipanganak sa isang mayamang pamilya. Nagtrabaho ang tatay ko ng napakatagal para magkaroon ako ng magandang buhay. Pero may pumatay sa kanya. Not to mention sa nanay ko. Halos wala akong alam tungkol sa kanya, at ang kanyang mga impluwensya sa aking kinabukasan ay nananatili pa rin na hindi maliwanag. Napaungol ng malakas si Charlotte habang iniisip ito. Sinulyapan niya ang titulo sa kamay at napansin na ang halaga ng ari-arian ay tumaas sa ilang daang milyon ngayon. Napilitan sina Amanda at Simon na ibenta ito sa isang mababang presyo dahil sila ay strapped para sa cash. Ngayong ang daming nangyari, parang pinagsisisihan talaga nila ang ginawa nila sa kanya. Kung hindi, wala silang dahilan para ibalik ang bahay at kwintas sa kanya. Hindi siya nagdala ng mali siya sa kanila at umaasa na ang kanilang pamilya ay mamuhay ng payapa at walang kapahamakan. Naglaan din siya ng oras para pag-isipan ang sarili niyang mga kalagayan. Siya ay masaya, ngunit hanggang kailan iyon magtatagal. Naramdaman niya na ito ang kalmado bago ang bagyo, at walang sinasabi kung anong mga paghihirap niya ang kakaharapin sa hinaharap. Napagtanto ni Charlotte na ang takot at pagkabalisa na naramdaman niya ay hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga anak. Nanumpa siya na hindi niya hahayaang may mangyari sa kanila, anuman ang mangyari. Biglang nagring ang phone ni Charlotte at napailing siya sa kanyang iniisip. Pinapatibay ang sarili, siya pagkatapos sinagot ang telepono. "Mommy, saan ka nagpunta? Kailan ka babalik?" Ang tunog ng cute na boses ni Ellie ay nakatunaw sa puso ni Charlotte. "Nasa trabaho si Mommy at uuwi na ako," malumanay na sabi ni Charlotte. "Natapos mo na ba ang mga klase mo kay Daddy?" "Oo." Natuwa si Ellie sa sinabi nito at tinakpan ang bibig habang humahagikak. "Sinubukan ni Daddy na matuto kung paano kumanta kasama ako ngayon, at ito ay masama."
Nagsalita si Ellie sa pananahimik na tono ngunit hindi maitago ang kanyang kagalakan nang hindi nagtagal ay natunaw siya sa mga tawa. Elisa Wynn, iyan ay hindi masyadong maganda. Ang displeased voice ni Zachary ay nanggaling sa kabilang linya. Gayunpaman, hindi napigilan ni Ellie ang kanyang nakakahawang pagtawa. Hindi mapigilan ni Charlotte ang mapangiti. Nananatili pa rin ang kalungkutan sa kanyang puso, ngunit mas gumaan ang pakiramdam niya, at batid na nagkakasundo ang mga bata kay Zachary. Sa anumang kaso, ligtas ang mga bata hanggat nandoon si Zachary. Sige, tapos na ang oras. Matulog ka na, kailangan kong makausap si Mommy. Sumenyas si Zachary sa mga medical staff para ihatid ang 3 bata sa kama. Ikaw na ba ay pabalik? On the way na. Napangiti siya dahil sa baritonong boses nito. Ano pinakanta kanya? Drop It, sabi ni Zachary na kinakabahan. Sa tingin ko yun ang magiging kamatayan ko. Well, ikaw talaga ang maestro. Kantahan mo ako mamaya. Tumawa ng malakas si Charlotte at hindi napigilan na ibalik mula sa pang-aasar sa kanya. Oh, tingnan natin kung sino ang kakanta mamaya. Biglang bumaba ng octave ang boses ni Zachary. Bilasan mo umuwi. Sige, nahihiyang sagot ni Charlotte. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay dumungaw si Charlotte sa bintana ng sasakyan. Isang maliwanag na buwan ang nagpapaliwanag sa napakaitim na langit na parang tanglaw ng pag-asa. Bigla niyang naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso ng may katiyakan. Anuman ang hinaharap, magiging matapang ako at haharapin ito. Gabi na nang sa wakas ay nakauwi na siya. Kanina pa naghihintay si Mrs. Berry kay Charlotte sa sala. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan, siya ay nagmamadaling lumabas at binati si Charlotte sa pintuan. Bumalik ka na, Miss. Nakapagluto na ako. Mrs. Berry, bakit gising ka pa? Ganting bati ni Charlotte habang binababa ang mga gamit mula sa sasakyan. Mabilis na sinuot ni Mrs. Berry ang kanyang coat at lumabas para tulungan siya. Nag-aalala ako, ang tagal mo, at akala ko ay may nangyari. Silly Mrs. Berry, ano ang dapat ipag-alala? Ngumiti si Charlotte at hinimas ang kwelyo niya. Pumunta ka para makita ang mga white sa lahat ng tao. Paano ako hindi mag-aalala? Kumunot ang noo ni Mrs. Berry, siya ay mataimtim ang ekspresyon. Mabagsik na tao si Amanda, kaya natakot ako na sasaktan kanya. May kasama akong mga bodyguard. Napabuntong hininga si Charlotte at tiningnan sa mata si Mrs. Berry. Maraming bagay ang nangyari na. Parang ano, tara na sa kwarto mo. Ipapaliwanag ko lahat. Hinanda ni Charlotte ang sarili para sa isa na namang nakakapagod na pag-uusap. Eto, kumain ka ng nilaga at merienda. Pagkatapos ay dinala ni Mrs. Berry si Charlotte sa kanyang silid, ang pagkain at lahat. Kumain ka na. Papakinggan kita kapag tapos ka na. Wala talaga akong gana. Lumapit si Charlotte sa kanyang tabi at ibinigay kay Mrs. Berry ang titulo sa ari-arian. Samantala, hahawakan mo ba ito para sa akin? Para sa pag-iingat, iyon ay. Ito ay. Natigilan si Mrs. Berry, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang titulo ng lumang bahay. Sino ang nagbigay sayo? Si Amanda at Simon. Sinabi ni Charlotte kay Mrs. Berry ang lahat ng nangyari sa panahong ito. Ibinigay ni Mrs. Berry kay Charlotte ang kanyang buong atensyon at sumingit lamang dahil sa pagkabigla at pag-aalala paminsan-minsan. Gosh, grabe, Panginoon, maawa ka, yung kawawang bata. Nang matapos si Charlotte, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Mrs. Berry. Sa palagay ko ito ay isang paraan ng pagganti, ngunit ito ay isang tunay na kahihiyan na ang pamilya ay natapos sa ganitong paraan. Masyadong malupit. Oo, sabi ni Charlotte habang sinasabayan niya ang mga buntong hininga ni Mrs. Berry. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko tungkol dito. Ito ay walang sinasabi. Ang mga tao ay dapat umiwas sa masasamang gawain. Huminto si Mrs. Berry at umiling. But then again, paanong ang isang taong kasing bait ni Mr. Brown ay may pinsan na kasing takot niya? Ito ay hindi patas, hindi ba? Si Michael at Helena ay mga individual, kaya sa tingin ko ang paghahambing sa kanila ay hindi patas sa unang lugar. Mrs. Berry,
Ang titulo ay dapat manatili sa iyo sa ngayon, kung sakaling may mangyari. Naiintindihan. Maingat na kinuha ni Mrs. Berry ang kasulatan mula kay Charlotte. Well, tapusin mo na lang ang nilaga, miss. Hinihintay ka na ni Mr. Knock. May itatanong pa ako sa iyo. Hinawakan ni Charlotte ang kamay ni Mrs. Berry at mataimtim na tiningnan siya. Ano ang alam mo ang tungkol sa aking ina? Bakit mo ba tinatanong ito bigla? Biglang mukhang nabalisa si Mrs. Berry sa tanong. Kumunat ang noo ni Charlotte. Nakatanggap ako ng balita na ang pumatay sa aking ama at ang kaaway ng aking ina ay parehong tao, kaya gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Nakaraan na ang lahat, bakit ngayon mo pa tinatanong? Taimtim na tanong ni Mrs. Berry. Nandyan si Mr. Knock para sa iyo. Siya ay mabuti sa iyo at sa iyong mga anak. Sa iyong kasal, magiging maayos ang lahat. Dapat mong buhayin ang iyong buhay at itigil ang pakikibaka sa nakaraan. Abangan ang hinaharap. Sige, napansin ni Charlotte na nag-aatubili si Mrs. Berry na magsalita at piniling huwag na siyang tanungin ng karagdagan. I'll retire for the evening. You should have the stew instead, Mrs. Berry. I fear my appetite is still wala. Matulog ka na, miss. Umakyat si Charlotte at pumasok sa kwarto niya. Siya ay halos hindi nakagawa ng isang hakbang sa loob nang siya ay nasweep sa isang malakas na yakap. Ngumisi si Charlotte. Nako, sa tingin ko, napakaraming oras na ang ginugol mo sa mga bata ka na ngayon. Siguro, gusto mo ba yun? Niyakap ni Zachary si Charlotte mula sa likod ng matikas na tinanggal ang kanyang coat, siniil ng maalab na halik sa kanyang leeg. Pakiramdam ni Charlotte ay namamanhid ang kanyang katawan sa sarap ng matuno siya sa haplos ni Zachary. Gusto kita. Binuhat siya ni Zachary sa kama at gutom na hinalikan. Gumanti ng halik si Charlotte na may katumbas na pagsinta. Noong magkasama sila, hindi sila mapaghihiwalay. Sa lalong madaling panahon, ang silid ay napuno ng nakakaakit na amoy ng pagnanasa. Kapag nagsimula na sila, walang makakapigil sa kanila. Isang bagyo ang sumiklab sa kalagitnaan ng gabi. Napuno ng kulog at kidlat ang langit, sinabayan pa ng umaalulong na hangin at ang mga sanga ng puno na tumatama sa mga bintana. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Zachary at hinawakan ng mahigpit si Charlotte. Walang magawa siyang kumapit sa yakap niya, na nakapulupot sa kanyang mga bisig, na humihingal. Walang humpay ang kulog sa labas, at nanginginig si Charlotte sa ingay. Hinawakan ni Zachary ang mukha niya gamit ang kanyang mainit na mga kamay at tinakpan ang kanyang mga tainga. Nagtanim siya ng halik sa bawat pisngi at bamulong, huwag kang matakot. Humawak ng mahigpit si Charlotte sa bewang niya at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Ang malakas na tibok ng kanyang puso ay nagpakalma sa kanyang mga nerbiyos, at hindi nagtagal ay naramdaman niyang muli siyang ligtas. Maya-maya, nakatulog siya sa yakap niya. Magiliw siyang hinalikan ni Zachary sa pisngi. Pagkatapos niya itong e-tuck in, nakatulog itong nakayakap sa kanya. Sa kabila ng malakas na uno sa labas, mahimbing na nakatulog ang mag-asawa. Sila ay tila echo ng sentimiento na sila ay kayang harapin ang anumang bagyo ng magkasama hanggat hindi sila magkahiwalay. Gayunpaman, nagising si Charlotte sa simula sa malamig na pawis. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng marahas, at sa kasukdulan ng kanyang bangungot, iminulat niya ang kanyang mga mata sa takot. Nagtagal siya, ngunit sa huli ay kumalma siya. Paglingon niya kay Zachary ay nakahinga siya ng maluwag nang makitang nanatili siyang mahimbing na natutulog. Baka masyado siyang pagod. Itinagilad niya ang ulo at tahimik na tinitigan siya. Matingkad na alaala ng kanilang pagkikita at sa wakas na puno ng relasyon ang kanyang isip. Inabot niya ito at marahang idinikit ang isang daliri sa noo niya. Satisfied, she leaned in and kissed his lips. Gumalaw siya at bigla siyang niyakap ng mahigpit na parabang natatakot siyang umalis. Dahil dito ay lumuwa ang mga mata ni Charlotte. Hindi niya alam kung bakit nalungkot siya sa kilos na iyon, ngunit kaya niya hindi maalis ang pakiramdam na ito ay isang panaginip na malapit na niyang magising. Ayaw niyang magising. Anong mali? Tanong ni Zachary out of the blue. Gising ka na. Bahagyang nag-aalala si Charlotte. Naiistorbo ba kita?
Naglilihi ka, at hinalikan mo ako, kaya paano ako na hindi magigising? Kinagat ni Zachary ang earlobe niya at hinimas-himas ang leeg niya. Nagkaroon ka ba ng bangungot? Oo, kitang-kita pa rin si Charlotte na nanginginig sa bangungot na natamaw niya. Ano ang napanaginipan mo? Tanong ni Zachary habang hinahalikan ang leeg nito. Ang aking ama, sabi ni Charlotte, ang kanyang boses ay halos hindi pabulong. Tumigil ang mga galaw ni Zachary. Nilingon siya nito at mapusok na hinalikan, sinusundan ng kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Nag-o-overthink ka. Alam mo ba kung paano nabangkarote ang kumpanya ng aking ama? Habang tinatanong niya ito, paulit-ulit na nag-flash sa isip niya ang pagkakasunod-sunod ng panaginip niya. Ang mga salita ni Amanda ay nag-iwan ng matagal na impresyon sa kanyang psyche. Hating gabi na, bakit ngayon mo pa tinatanong? Itinigil ni Zachary ang kanyang ministeryo at tumingin sa kanya. Nalaman ko na ang kumpanya ng aking ama ay nakuha sa isang puwersahan na pagkuha ng Knock Group. Iyon ay kung paano siya naging ganoon. At, kumunot ang noo ni Zachary. Naghihinala ka ba sa akin? Hindi, umiling si Charlotte. Given your personality, you're not the type to hide it if you're the salarin. Tuluyan ng umawang ang mga kilay ni Zachary. Hinawakan niya ang mukha ni Charlotte sa isang kamay at pinunasan ang labi nito ng hinlalaki. Ang nakaraan ay nasa nakaraan. Hindi na natin dapat pag-isipan iyon. Si Mr. Henry kaya, tanong ni Charlotte na pansamantala. Anong kalokohan yan? Tanong ni Zachary, na hindi nasisiyahan. Tumigil siya sa pag-aalaga sa kumpanya 10 taon na ang nakaraan, kaya paano ito magiging posible? Ang iyong tita, kung gayon. Sinubukan muli ni Charlotte, yan ang babaeng nakahuli sa akin noong nakaraan, tama ba? Sa pagkakataong ito, si Zachary naman ang tumahimik. Siya iyon, hindi ba? Hindi nagtagal ay naisip ni Charlotte ang kanyang sagot mula sa pananahimik ni Zachary, at siya ay biglang naging mas nabalisa. Bakit niya ginawa ito? Gabi na, matulog ka na. Lumingon si Zachary nang walang ibang salita. Zachary, nag-aalala si Charlotte at humarap sa kanya. Bakit mo iniiwasan ito? Hindi mo siya. Kaya wala itong kinalaman sa iyo. Ito ay hindi pinapayuhan para sa iyo na malaman ang masyadong marami. Kumunot ang noo ni Zachary at sinabing, what's done is done, so bakit mo hinuhukay ulit? Napakahalaga ba ng bakit dito? Gusto kong malaman kung bakit niya ginawa ito, at gusto kong ipaghiganti ang tatay ko. Si Charlotte ay natigilan sa kanyang sarili sa katahimikan kasunod ng kanyang sariling pagsabog. Ang paghihiganti ay isang banyagang konsepto sa kanya, sa lahat ng ito. Hindi niya inaasahan na talagang gagamitin ang salita na sobrang seryoso. Kahit papaano ay naipahayag niya ang kanyang subconscious thoughts. Paghiganti sa kanya, umupo si Zachary at taimtim na nagtanong, ano ang gamit? Hindi mahanap ni Charlotte ang mga salita para sagutin siya. Ang babaeng iyon ay naging malupit sa kanyang mga pekona na kahit si Zachary ay kailangang mag-ingat sa kanyang paligid. Si Charlotte ay isang taong halos hindi makakaya na saktan ang isang langaw, ngunit narito siya at nagsasalita tungkol sa paghihiganti na parang hindi ito malaking bagay. Nakikinig ka ba sa sarili mo? Tumayo si Zachary at naglakad patungo sa banyo. Habang tinatitigan ni Charlotte ang umaatres nitong figura, sinubukan niyang pakalmayan ang kanyang mga ugat. Alam niya na kahit gaano kasama o kalupit ang babae, kadugo pa rin ito ni Zachary. Sa kabila ng kung gaano kamasama ang hitsura ng mga bagay kung saan ang negosyo ay nababahala, hindi sila pupunta sa lawak ng awayan ng dugo. Sa makatuwid, hindi niya maaaring hilingin kay Zachary na maghiganti para sa kanya. Gayunpaman, wala siyang kapangyarihan sa kanyang sarili. Ang mismong pag-iisip ay nakapanlumo sa kanya. Narinig ni Charlotte ang tunog ng shower na nakabukas sa banyo. Maya-maya, dumating na si Zachary na nakatapis ng tuwalya at nagbihis na nakatalikod sa kanya. Hindi ka ba matutulog ulit? Napatingin si Charlotte sa wall clock sa dingding, at 5:00 pa lang ng umaga. Magwo-workout ako, malumanay na tugon ni Zachary. Hindi sumagot si Charlotte bagkus ay sumandal sa kanyang unan.
Nagpalit ng damit si Zachary at dirdiretsong lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa pinto, siya ay tumalikod at nagsabi, "Magpahinga ka at huwag mo nang pag-isipan pa." With that, lumabas na siya ng kwarto. Napatingin si Charlotte sa nakasarang pinto, na hindi nasisiyahan. Kung siya ay napakalaban sa isang tanong, walang paraan na makakaasa siya sa kanya upang ipaghiganti siya ang kanyang ama. Kung tutusin, ano ang gagawin niya kung nauwi siya sa awayan ng tinaguriang tiyahin niya? Napayakap si Charlotte sa kanyang unan sa frustration habang bumabalik-baliktad sa kama na hindi makatulog. Malapit nang sumikat ang araw, at bago niya namalayan, 7:00 na ng umaga. Naririnig niya ang boses ng kanyang mga anak mula sa labas ng pinto. "Hindi ko kailangan ng tulong mo, Miss Mildred. Ako ay..." Kaya kung bumaba ng hagdan. Lumaki na talaga si Jamie. Pagkatapos ng ilang pagtuturo mula kay Zachary, mas matapang na siya at higit pang malaya. "Baka mahulog ka. Hayaan mo akong buhatin ka pababa." "Hindi, pupunta ako mag-isa. Ayos lang. Matanda na siya at dapat maging independent." Ito ang tunog ng boses ni Robbie. Siya ay lumaki na rin, at siya ay tumunog ng higit pa na. "Parang kuya, sige." Natuwa si Mildred sa sitwasyon, hindi sigurado kung ano pa ang isasagot. Ang sakit ng ulo ng mga lalaki. Mayabang na lumagpas sa kanila si Ellie, at nakasandal si Fifi sa balikat niya. Ang chubby niyang kamay ay hinaplos ang mga balahibo nito, at sa medyo mapang-akit na tono, sinabi, "Wag na natin silang pansinin, Fifi." Agad na natuwa ang puso ni Charlotte sa boses ng kanyang mga anak. Nagising siya at pumunta sa banyo para maghilamos para makapag-almusal siya sa kanila. Maya-maya lang ay narinig niyang tumunog ang phone niya. Pagkakuha nito, inisip niya kung sino ito dahil ito ay medyo maaga pa sa araw na ito. Ito pala ay isang mensahe mula kay Michael. "Charlotte, kararating ko lang sa paliparan ng H-City. Magkita tayo, kung maaari." Nag-alinlangan si Charlotte, ngunit piniling ko huwag pansinin ito. Tinanggap na siya ni Zachary at ang mga anak. Kahit na mayroon silang ilang kasaysayan, naramdaman niya ang pangangailangan na panatilihin ang kanyang distansya. Kabanata 550. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang telepono at papasok na sana sa banyo nang makatanggap siya ng isa pang text mula kay Michael. "Alam mo ba ang tungkol sa kasal ni Helena?" "Kasal? Ikakasal na ba si Helena kay Hector?" Medyo natarante si Charlotte. Habang pinag-iisipan niya ito, nagpadala si Helena ng isang invitation. "Charlotte, ikakasal ako kay Hector sa 19 ng buwang ito. Taos puso kong pag-asa na ikaw ay ipagdiriwang natin ang pagsasamang ito. Nagpadala na rin ako ng imbitasyon kay Mr. Nock. Sana makita kita doon." Kumunat ang noo ni Charlotte at binuksan ang invitation. Nakapaloob dito ang mga larawan ng kasal ng mag-asawang kuha nila sa dalampasigan. Si Helena at Hector, para sa lahat na nagkakahalaga, ginawa para sa lubos na kapansin-pansing mag-asawa. May kalakip ding maikling love poem. Hindi mapakali si Charlotte na basahin ito, dahil ang pagkasuklam ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bumalik kung kailan nag-aaral pa sila ni Hector. Mahilig siyang gumawa ng ganitong klaseng bagay para manligaw ng mga babae. Hindi niya inaasahan na gagamitin niya ito ang ganyang pakulo din kay Helena. Hindi rin niya maarak ang di umano'y kamangmangan ni Hector. Wala ba talaga siyang kamalay-malay na si Helena pala ay mas nakakatakot kaysa kay Luna? Papakasalan pa rin niya siya, sa kabila ng lahat ng ito. Tatayo na sana si Charlotte nang mag-ring ang phone niya. Si Michael iyon. Akmang ibababa na ni Charlotte ang tawag, biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Zachary. Napansin niya pagkaupo niya sa kama, na nagriring pa rin ang telepono sa kanyang mga kamay. "Hindi ka ba natulog? O kakagising mo lang ngayon?" "Hindi ako nakatulog." Nagmamadaling sinubukang ibaba ni Charlotte ang tawag. Dahan-daang naglakad si Zachary at kinuha ang kanyang telepono sa kanyang mga kamay. Gusto sana itong agawin ni Charlotte, ngunit nakita na ni Zachary ang caller ID. She was flustered, dahil sa takot na baka mawala ang galit niya tulad ng dati. Si Zachary, gayunpaman, ay walang sinabi,
At hindi rin siya nawalan ng galit. Sa halip, sinagot niya ang tawag at nilagay si Michael sa speakerphone. "Hey Charlotte, pwede ba tayong mag-usap?" Tiningnan ni Charlotte si Zachary ng mahina bago nagtanong, "May problema ba, Michael?" "Nothing's wrong, but I wanted to talk to you about Helena and Hector. Ngayon ko lang nalaman at kaagad ay sumakay sa susunod na eroplano dito. Ano ang kinalaman ng kasal nila sa akin?" Naiinis na tanong ni Charlotte. "Alam mo na ang tungkol sa kanila." Medyo nagulat si Michael. "Gaya nga ng sabi ko, huli ko lang nalaman kagabi." Ito ay nakakagulat, upang sabihin ang hindi bababasa. Hindi nagsalita si Charlotte ngunit tila naisip na si Michael ay masyadong walang muwang para sa kanyang kapakanan. Maaaring sinasadya ni Helena na ilihim ito sa kanya. Ngunit sa anunsyo na ito, ang pusa ay wala na sa bag. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip niya. Alam ko na gusto niya si Hector noong nag-aaral kami, ngunit kasama mo si Hector. Pagkatapos ay pinakasalan niya si Luna, ngunit ngayon ay pinakasalan niya si Helena. Natigilan si Michael sa buong pangyayari. Ito ay nagpapakita na si Hector ay may malubhang problema sa pag-uugali. Ngunit ang nakakabigla ay gusto siyang pakasalan ni Helena at buntis na siya ngayon. Iniinis talaga ako nito. Natigilan din si Charlotte. Hindi niya inaasahan na buntis si Helena. Hindi nakakagulat na nagmamadali silang magpakasal. "Charlotte, I know that Hector was someone from your past. You shouldn't care who he married." "I do, gayunpaman, umaasa na hindi ito makakaapekto sa mga bagay sa pagitan natin. Kami ay magkaibigan pa rin tayo." Agad na pinutol ni Charlotte si Michael. Labis na nagdilim ang mukha ni Zachary. Hindi niya kaya at hayaan mo siyang tapusin ang pangungusap na iyon. "Well, tama iyan." Nakahinga ng maluwag si Michael at pansamantalang nagtanong, "I heard that you na opisyal na magkasama si Zachary. Paano kanya tinatrato?" "Napakabait niya sa akin at sa mga bata," seryosong sagot ni Charlotte. "Kung magiging maayos ang lahat, magpapakasal kami soon." "Talaga? Congratulations." Si Michael ay parang nabigla. "Bakit, salamat," sabi ni Zachary. Binasag ang katahimikan.